Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Aimee from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Anak, dito ka sa balikat ni mami, ka sa ulo. Dito. Kailangan. Yan. 20, October 22 to 26. Tingnan natin, Aquarius. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, or mangyari pa lang. Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundong ito. Okay? The clover, the bird, and the sheep. Okay, sabihin, yung iba dito is nagkakaroon ng anxiety, ano? Ganyan. May mga pinagdadaanan kayong anxiety and may mga small problem sa iba, syempre. Handun din yung may mga tao na chismis akong nakikita o pinag-uusapan ka, no, ng ibang tao. Maring sitwasyon mo, ganyan. Andito, there's an opportunity actually. There's a luck naman, no? There's a luck, kumbaga, may mga pagbabagong mangyayari or may mga nagbabago. May mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo. A transformation, no? Sa iba dito, may related ang travel or vehicles, no? Sa nakita ko dito, baka may mga pinapagawa kayong vehicles, motor, mga sasakyan, or bibili ka, ganyan, or iba dito is a travel. So, iba dito is nagbabago na daw yung inyong journey ng buhay, no? Kumbaga, may pagbabago. Pinupo mo si mami, anak eh. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo ngayon. Yan, may mga pagkakaroon ng distance. Maaring there's a sitwasyon sa'yo na ikaw is nag-distance or may nag-distance. When it comes kasi dito sa ship, handun din kasi yung tubig, ano. Ang nakita ko dito is, yung iba is nasa emotional na pinagdadaanan, no, sa nakikita ko dito. No, more on nagiging emotional yung iba. Kumbaga, na dito rin, there's a chance naman din. May mga chance and may mga luck ako nakikita sa iba. Maaring iba dito is, maaring you have a travel when it comes to barko, bangka, ganyan, or tubig, no, sa nakita ko dito. And may mga opportunity daw na nangyayari sa'yo, no, sa nakita ko ito. May mga small happiness na mangyayari at may mga small problem din. May mga sitwasyon na maaring hindi ka mapapakali or may mga sitwasyon na maaring iba dito is busy, no, may mga maraming iisipin, no, baka kasi may mga anxiety, ganyan. Baka kasi we have the clover and the sheep. Yung iba dito is maaring patapos na yung mga pagdadaanan nilang problema, no? Yan. Meron ka daw isang ginagawa na isang situation, maybe your fashion, opportunity, or may mga sitwasyon na bigat sa iba sa inyo na nararamdaman, ano? Ganyan. Kumbaga, meron kang isang sitwasyon sa iba na pinagbubuhusan mo ng iyong energy, power, ganyan. Maaring ito is activity, maaring mga bagay na pagre-resolve sa isang bagay para makuha mo yung lucky na yun, di ba? Meron kang mga sitwasyon na, kumbaga, sumusugal ka, ganyan. Iba dito, maaring there's a luck when it comes to gambling, ganyan. Try nyo rin, malay mo, di ba? Opportunity nyo na yun. May travel yung iba na. Tingnan natin. Ang iyong energy, Aquarius. Three of Cups and the Page of Cups. Bakit?
Mari makaka-receive ka ng isang oh my God. Okay. Yung iba sa inyo, energy nyo ngayon is ano pag-iisip ng isang situation na gusto mong magkaroon ng successful. Ganyan. Yung iba dito. No? Energy nyo rin is yung hindi yung obstacle na nakikita ko, no? Sa iba dito, there's an obstacle. Kumbaga, may mga sitwasyon sa buhay nyo na pag-iisipan nyo, ganyan. Mga decision making. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng choices in life, ganyan. Pero kayo mga ginagawang isang bagay na gusto nyong makuha. Kasi iba dito is nandito kayo daw sa situation na danger anxiety. Sabi ko nga sa inyo, di ba, there's nagkakaroon ng anxiety. Nagkakaroon, yung iba sa inyo is nalilito. Yan, nalilito, nagiging masyadong emotional, may nararamdaman na takot, ganyan. May mga sitwasyon na maaring gustong ma-reveal or may mga nalaman, yan, sa iba. And, syempre, hindi yung situation na, alam mo yung ano, yung takot din na nararamdaman sa magiging resulta ng isang bagay. Ganun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo, siguro makaka-receive kayo ng isang message, no? Makaka-receive kayo ng message sa isang tao na maaring your friend, maaring malapit sa puso mo, ganyan. Makaka-receive ka daw ng text message. Titingnan ko pa nga dito kung ano yung pwede ko makita dyan. O, diba? 3 of Pentacles. Oh my God. May mga pag-uusapan, ano? Actually, maraming tao dito. Ibig sabihin, energy mo is collaboration also. No? Collaboration sa isang tao or pag-uusap na related ang money. No? Sa iba dito. Kaso, ang nakikita ko dito is medyo yung pag-uusap na to sa nakikita ko, ito yung nakakapagbibigay rin sa'yo makakapagbigay din ito sa'yo ng ano ba to, ng hindi magandang emotion dito sa pag-uusap na to. Yan. Merong maaring may kadiling ka na isang tao, ganyan. O kaya may ka-collaboration or maaring there is someone, ikaw or someone na magsishare ng goals or magsishare ng isang pagpaplano, ganyan. Ang nakita ko. Merong daw ikaw bibigyan ng isang, sa iba dito is you are focusing to give effort to something, ganyan. Ang nakita ko dito. May partnership, kumbaga, no? Tingnan natin ang paparating sa'yo. Energy mo is emotion, fear, ganyan. Pagkalito, no? Parang hando ka sa naghahanap ka ng katotohanan, ng magandang resulta. Anong parating kay Aquarius? Ay, nagpatay yung ko, iPad. Anong paparating kay Aquarius? Show me. The Fool, 7 of Pentacles. Bakit? Ano po? Oh my God! Oh my God! Sorry Parating sa'yo. Medyo hindi maganda. Teka, alamin natin. Bakit nandiyan si okay. 3 of Swords,
Okay, paparating sa'yo, andito yung sitwasyon na, merong isang sitwasyon na, also this is a bad luck, no? Yeah, may mga mangyayari na bad luck. Kumbaga, may nangyayari ng bad luck in the past, mangyayaring muli, no? Sa nakita ko, may mga magaganap na mangyayaring paulit-ulit sa buhay mo. Ayan. And then, nandun yung sitwasyon na nagiging patient ka na lang dito sa resulta. Kumbaga, nagiging patient ka na. I hope maging patient ka more, ano, sa nakikita ko dito. I hope maging patient ka. Kasi ang nakita ko dito is, yung iba dito is in a pain, no? Na handin yung depression, handin yung lungkot, handin yung nakakaramdam ka ng you're feeling hopeless, ganyan. No, na masyadong emotional. There's an emotional pain, tsaka or iba dito is disappointment, no? As in, this is a pain ang nararamdaman mo dito, no? Sa nakita ko dito. Andito na yung sitwasyon na parang, parang you need to reset or kumbaga, nawawala sa'yo ang lahat. Pero sinasabi kasi dito, there's a new beginning. You need to be patient sa isang situation na nakikita ko dito, no? Anong mangyari? Tingnan natin kung anong mangyari anong mangyari dyan. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo na, halimbawa, meron ka mga action na ginagawa or may mga pag-uusap na mga nangyayari, maaring paulit-ulit lang yun, ano? Kung ano may mga nangyayari sa buhay mo, pag-uusap man yan, collaboration man yan, or activity or movement man yan, paulit-ulit lang. Ganyan, ang nakikita ko. Kumbaga, nagkakaroon ng mga delay, nagkakaroon ng mga, kumbaga may pagkagambala or mayroong blockage, no, sa mga pagbabago sa buhay. Kumbaga, loss of control yung yung bagay mo. Why? Kasi maaring if there's a collaboration, maaring disorganized, hindi maayos yung patakaran ang nangyayari, no? Nagkakaroon din ng iba dito ng chaos, ganyan. Ang nakikita ko dito. Kumbaga, there's hindi stable na isang situation sa buhay mo. So, nakita ko dito. Hindi nababalance, no? Ang nakikita ko dito. Hindi balance yung mga bagay-bagay sa'yo. Kaya nakita ko yung lungkot mo. Anong dapat iwasan ni Aquarius? Ano pang dapat iwasan eh? Yung iba dito na overcommitment sa isang bagay, no? Yun ang nakita ko. Kumbaga kasi we have the full din kasi. Kumbaga, kailangan din na mag-start ng new beginning sa buhay. Pero, ang nangyayari dito, na-overcommitment ka sa isang sitwasyon. Yung iba, ganun nakikita ko. Yung iba dito is, maaring meron kang collaboration na 4 of resources, mga ganyan, 4 of management. Anong dapat iwasan eh? Wala, talaga. Aquarius. Dalawa yung 8 of Wands mo. Bakit? Yank. Okay. Ang iwasan mo daw is yung yung magpadala sa isang sitwasyon na nangyari na. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, you need to move forward or you need to create again yourself
Yun ang nakikita ko dito. Kailangan mo daw ngayon ng mag-move on or kailangan mo ng peace sa nakita ko dito. Kumbaga, dito yung hindi ko naman pwedeng sabihin na sumurrender ka sa challenge, di ba? Ang nakita ko dito. Pero nasa sayo pa rin yun, di ba? If you want ng magkaroon ng magandang resulta, no, sa isang bagay, di pagpatuloy mo. Pero you need to move on. Ang sinasabi dito. Kailangan meron kang positive destination. Kailangan you need to continue sa iyong direction to find your goal. Nakita ko dito. Kailangan mo magpakatatag, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo maging stable. Focus and stable and development of also dito. When it comes sa'yo, siguro more on development sa sarili, no? Sa nakita ko dito. Create and development. Positive destination. Kumbaga, dito yung lumaya sa isang situation. Kung ito isa dito yung paulit-ulit, ay dito pala yun. Kung meron mga paulit-ulit na situation na nangyari sa buhay mo, kailangan mo nang lumaya dun. Iwasan mo yung sitwasyon na mag-stay ka dun. Alam ko naman na ayaw mo mag-stay dun, no? Pero, you need to be strong. No? You need to be strong talaga dito. Kumbaga, jump to your fashion. Move forward. Anak, basa ka. Baba ka muna. Mag-ano si mami. Tingnan natin ang, ano ba ito mga, nadali lang ha. Nagpunas pa si ate, no? Remove the ace and the ace. And the 10 of wands. Sabihin, meron pa kayong mga pinagdadaanan na problema, no? Na mga bigat. Kasi handito yung situation na parang handito yung gusto mo ng achievement in life sa nakikita ko dito. Pero with the 10 of wands kasi and the sun, ibig sabihin, may isang situation sa buhay mo na matatapos na. Diba? May magtatapos yung mga struggle in life. Tingnan natin. When it comes to love, sa lahat to Tsaka, yung sinasabi rin dito, iwasan mo rin daw yung magkaroon ng sadness thinking. Tsaka yung, ano ba to? Sa iba dito is a competition. Yan. Kumbaga, magkaroon ng battle thought sa sarili. Yun, iwasan mo daw yun. No? Kumbaga, kung may mga tension pa na hindi pa natatapos sa buhay mo, huwag ka dun mag-focus. Ganyan. Kumbaga, alagaan mo rin yung sarili mo. Kailangan mo rin mag-movement. Siyempre, naputol to. Tingnan natin ang iyong love. Damon emotional. 7 of Cups and the 4 of Swords. When it comes to a love, sa nakikita ko sa'yo dito, the 9 of Swords and the 9 of... Oh my God. Andito yung yung situation na nai-stress ka, pag-aalala, depression, anxiety, yan. Tapos, andun yung mga deep wound, magulo yung isip, no, sa nakikita ko dito. And then, may mga deep wound, may mga pagsisisi, may mga sitwasyon na parang sukdulan. Ganun na nakikita ko sa'yo. No? May mga battle ka na tinatahak ngayon sa iba sa inyo, no? Kaya nakikita ko yung more on emotion. Yun, iwasan mo yun yung pag-iisip din, no? Alagaan mo rin daw yung sarili mo. Dito, maaring may nakikita na rin akong tao dito na wala na rin pakailam. Or maaring ikaw to, wala ka na rin pakailam. When it comes to kapartner, di ba? Parang pareho lang din kayo, no? Pero yung isa sa inyo is nahando sa stress mode, nahando sa depression mode, no? May mga inaalalang bagay-bagay sa nakita ko dito.
keep fight lang, no? Keep fight lang sa nakikita ko dito. Huwag kang lang susuko. Tandaan mo, you're the survivor, no? When it comes dito. Iba dito is, illusioning something, no? Siguro, when it comes to illusion, successful in life, achievement niyan. Meron kang mga wishful thinking dito, no? You need to trust sa intuition mo, no? Sa nakita ko dito. Iba dito, napopokus kayo sa mga nangyari sa nakaraan or mga nangyari sa buhay mo ngayon, ganyan. Tapos, iba dito, maaaring nagkakaroon kayo ng migraine, insomnia, yan. Hindi naman kayo nananaginip ng hindi maganda. Tingnan natin ang nag-i-spy yan. Someone spying. Ano ang advice niyo po, universe? Kay Aquarius. The Wheel of Fortune. Okay, the Four of Wands. Advice. Bakit po? And the Twelve. The Five of Cups and the Nine of Pentacles. Okay. Ang advice niya sa'yo is, kailangan mo lang daw maging patient. Siyempre, handito rin yung situation na you need to move forward sa mga plano mo. Kasi sinasabi dito, kumbaga, huwag kang mag-focus doon sa sadness na yun, sa isang sitwasyon na nawala, nawasak, natapon, diba? Yung mga regret in life, yung mga nag-fail sa buhay mo, yan, kumbaga, i-let go mo na yun. You need to recover or to structure again yourself to growth, no? Sa nakikita ko dito na kahit paunti-unti, kahit dahan-dahan, ganyan, ang nakikita ko dito, no? Kailangan mong mag-move on or kailangan mong mag-move forward, ganyan, moving ahead. I-explore mo yung sarili mo, no? Ang nakita ko dito. Huwag kang masad, huwag kang mag-isolate, ganyan, sa nakita ko dito. Iba dito siguro magkakaroon ng ng mga happiness, celebration, ganyan, enjoyment. Kasi parang may nakita ko getting together ng isang family, maybe there's a reunion or coming home sa iba. Yan, may mga ganun, no. Maari rin na may nakita rin ako dito na isang tao na maaring lumayo or because of the happiness o kaya tumalikod sa isang pamilya, no? Or sa isang relationship, gano'n. Kaya nakita ko dito si Five of Cups and the Nine of Pentacles, no? May travel yung iba. Tingnan ko nga to. Queen of Wands. O, yun, sabi nga dito na advice din is yun nga, kahit dahan-dahan lang na makapag-move on ka, kahit slowly but surely, yan, makaka-move on ka, saka, yun nga, alam ko naman na hindi kayo madaling masiraan ng loob, no, sa nakita ko dito. Pero, babalik daw yung dating ikaw. Kumbaga, yung pagiging confident person, ganyan, darating yung time na babalik din muli yun. Kumbaga, ibalik mo yun. Isa rin yun sa ibalik mo, kahit dahan-dahan, maibabalik mo yun, no? And focus to recover, focus to a new you, ganyan, para bumalik yung dating, aura ng life mo, no? Without, Wheel of Fortune, yun, make a new direction in life. Sa iba, ganun. Kumbaga, kahit unti-unti yung progress, di ba? Explore mo more yung sarili mo. Ganyan. Hanapin mo, kung kinakailangan mag-travel ka muna, ganyan. Para makapag-relax ka rin. Diba? Labas ka with comes to your friend, ganyan. Pero nasa sa inyo na yun, Arigato namaste, God bless.